Happy Sabado mga kapatid! Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay naduga ng magandang awit mula kay Sister Angelia Araneta sa papuri sa Panginoon. Ngayon din naman nag-homily. Ako po ay malapit po sa akin po sa mga bata, no? Mamaya po malaman niyo kung bakit. So ngayon sa umaga ito ay ako po ay nagpapasalamat din kay Sister Elisa na siya po ay ginamit ng Panginoon upang ako po ay humarap sa inyo ngayon sa harapan. Kung hindi niyo po tatanungin ay nabigla rin po ako nang magsasalita ngayon dahil po 2 weeks ago sa outing po to doon sa last 2 weeks ago pala yun. Tapos sabi ni Sister Elise, nalipitan niya ako. Sabi niya, Mr. Mitch, sinigawan kita ngayon ha. Isa niya ako Sister Elisa kasi nagsasalita ako tuwing midweek and vesper. Sabi ko, syempre ikaw pa, sinasagot na kita. Sabi ko, talaga? Oo. Kailan ba? Ano bang topic natin sa Wednesday? Sabi niya, hindi midweek eh. Sabi niya, ano sa vesper? May controversy pa ba? Sabi niya, hindi din vesper eh. Sumutla ako. Sabi niya, Sister Lisa naman, mahimatay naman ako sa'yo yun eh. Kailan ba to? Sabi ko, sa divine kasi to eh. Ganon? Naku, kailangan ng matinding manalangin ito. Kaya pag bago pa ako mag-umpisa ay tayo po yung manalangin, hindi ba ating mga ulo. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat na inyo pong pinagkalubos sa amin ang pagkakataon ito upang pakinggan yung mga salita. Panginoon, sa pagkasalita sa umagang ito, ang iyong pangalan ng itaas, hindi aming mga sarili. Ito pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tema po na ating pag-aaralan sa umagang ito ay napaka-simple kung titignan po ninyo. No? Ito ay tungkol sa kababaihan usually. Dahil nga tayo ay nag-celebrate ng Women's Emphasis Day. Sa buong mundo po yan, Seventh-day Adventist. So, kung pupunta kayo sa California, sa Toronto, sa Canada, ganito rin po ang sineselebrate nila sa araw na ito. At iisa po ang tema na gagamitin natin ngayon. No? Ito po ay pinamagatang ang ating mga patotoo, kaluguran ng Diyos. Sa English po, Our Testimony, God's Pleasure. Okay, ano po ba ang mga testimony natin mga kapatid sa araw-araw? Next. Pasensya na po, technique mo. Hindi ko na po yung pinindot niya. Pasensya na po, alam niyo po ba, this is my first time to speak sa Panginoon during divine worship. So, may halong mixed emotion po ito. So, pagpahingayin niyo po na ako po ay nag-rattle paminsan-minsan, no? Hindi po normal ito sa akin. Ito po, inspire, be inspired. Ito po isang kataga na kadalasan ginagamit ng mga patikan ng mga speaker. No? Kung kayo po tatanungin yung mga pastor, sabihin po nila, kailangan ma-inspired ang mga tao pag ako'y nagsasalita. Paano ko kaya sila ma-inspired? Minsan may nagsasalita sa harapan na parang naantok na tayo, hindi kayo na-inspired. No? Pero akin pong dadalhin kayo sa umagang ito kung paano ba ma-inspired sa Panginoon. Ayon po kay Dr. Ho, si Dr. Ho po ay isang profesor sa UP Diliman at siya po ay psychotherapist at neurotherapist. Sabi po niya, there are 2 things na kailangan mong gawin. Dalawa lang po, mga kapatid. If you want somebody to believe you and be inspired of you, there are only 2 things. Ano kaya yun? Share something about yourself. Una yan, kayo po ba ay na-share na ba ninyo ang buhay ninyo sa kapatid ninyo, sa mga katabi ninyo? Naikwento nyo ba? Anong nangyayari sa buhay nyo? Alam niyo sa kulturang Pilipino, mahirap ang kwento eh. Lalo kung hindi ka sanay, no? Hindi mula pagkabata, hindi ka talaga pala kwento, di ba? Hindi tao talaga pala kwento eh. Pangalawa, put yourself in the shoes of others. Yan. Sabi ni Dr. Ho, dalawa lang kailangan mong gawin para ma-inspire ng ibang tao. Kailangan ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan niya. Yun yung pangalawa. Ibig sabihin, paano kaya gagawin? Hindi mo ako artista. Di ba? Yan po kung iisipin nyo ito, tinatawag na empathy. Malaman natin mamaya anong pinagkaiba ng sympathy sa empathy. Yan po, empathy po yan. Put yourself in the shoes of others. Tatawagan ko po aking mahal na asawa, hindi ko po siyang mababa.
Yan. Sino kaya to? Hindi po ako yan, mga kapatid, ha? Hindi po ako yan. So gusto ko pa i-share something about myself, no? Pero hindi po ako yan. Ano po ba nakakita niyo sa babae nito? Magpapa-surgery yan. Basag ang mukha. Maganda pa naman siya. Pero tingnan po ang mukha niya, talagang dugo-duan, no? Tayo po yung nag-celebrate ngayon ng Empowers Women's Rights sa buong mundo. Ngayon po, ako po ay nagagala at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagamit niya po ako sa aking panunaking kolehiyo. Ay aking nasaksihan kung paano gumalaw, kung paano ang lipunan natin ay tratuhin ng mga kababaihan. Hindi niyo po na itatanong, ano po ito ng aking asawa, no? Ako po yung kolehiyo. Active po ako sa mga rally-rally nung araw. Nung araw po yun, hindi po ngayon. Hindi po tayo mag-rally ngayon, no? So, ito po ay i-share ko po sa inyo. May isang pagkakataon, naman po ako na isang tawag dito, pagtitipon tungkol sa experts sa mga women, mga kabayan. Ako po yung nalungkot dahil po hanggang ngayon pa pala, marami pa palang pagmaling pagtrato sa mga kababaihan. Meron po dyan na ang lalaking asawa ayaw nilang mataasan sila ng kanyang asawang babae. Kailangan, dito ka lang sa bahay, huwag kang magtrabaho, huwag kang mag-aral, dito ka lang. Alagaan mo mga anak mo, pagsilbihan mo, may ganun eh, dominant na asawa. May pagkakataon naman na ang kababaihan ay verbally abused. Hindi nga siya binubugbog physically, pag magsalita siya, ang sakit ng magsalita, no? Ng asawa o ng kapatid, ng magulang, kulang na lang eh, parang sinipak na yung babae, di ba po? Nakakalungkot. Kaya po tayo mapalad, tayo po yung Kristiyano na Adventista. Alam po natin, pumunta ang Panginoon dito sa lupa, nagkatawang tao, upang po ipakita sa ating lahat kung paano tratuhin ng kababaihan. Yan po. Malaman natin ngayon, mamaya, kung sinong babae ito yung tukoy ko sa Biblia. Sabi po nga din sa picture, your touch can lessen my pain. Yan po sa pinaktok-tok, maliit lang po eh. Kayo ba ay naranasan niyo po bang umiti ngayong umaga? Nakilala pa kayo yung kamay sa mga kapatiran niyo? Nabilang po ba ninyo? Yung kinamayan niyo dyan sa katabi niyo? Sino na kayo ma? Mukhang di yun nabilang kasi wala kayong nakamayan eh. Iyan na ba yung nakikitaan ninyo sa katabi? Wala rin, pagpapag sa simbahan kasi mangot na tayo, problema. Alam ko po, lahat po tayo ang problema. At ang church ay ang hospital, no? Hospital po to. Lahat po tayo may dala-dala. Ngunit, bagamat ito po ay naranasan sa araw-araw. Sabi nga po, kailangan ang touch can lessen the pain. Akin po ginanyahan ng bawat isa na inyong kamayan ng mga katabi. Pati naman yung happy Sabbath. Yan. Ngitian naman ninyo. Di ba? Ang sakit pakiramdam na alam mo may humingiti sa inyo, di ba? Yan. Maraming salamat. Ang sarap nyo tingnan, nakangiti kayong lahat. Yan po, lalo sa mga kabaihan, alam mo po, bilang ina, ako po isang ina, isang estudyante, at isang asawa. Mahirap po, no? Ako po yung nag-aaral, magigising ng umaga, alas 5, nagigising ako, magluluto, tapos magluto, magpapalit ko yung kasama kami sa bahay, no? Exchange kami, ako naman sa baba, magluto. Pagtapos ka, balik naman sa taas, magbanta naman kay Baby Samuel, tapos mag-aaral, sa school, maglalaba. Yun. So, mahirap po maging ina, kahit pagdating simbahan, pagod na, no? Ang mga kalalakihan, di ba, yung papagod din naman yung mga asawa natin sa trabaho. Iba rin ang trabaho ng mga kalalakihan. Pero, kababaihan tayo ngayon, no? Kuya Levi, no? Kababaihan tayo ngayon. So, ngayon, it's time to put ourselves in the shoes of others. Kanina po, na-share ko na po something about myself. Ngayon po, tingnan natin, puntahan natin yung buhay ng babaeng 12 taon na nagduro po. Kano po ba ang kwento nun? Sinakar ng kwento ito. Ang kwento ito. Siya po ay nag-menstruation for 12 years. Okay? Sa 5 days nga lang eh, ang hirap na bilang babae. Diba? Mainit, tapos sumpungin pa. Diba? May ganun tayong emotion, no? Hindi maintindihan. 12 years. At sa panahon nito, nung panahon na itong babae nito, ni Kristo, sila ay tinatakwin, no? Unclean ang tawag sa kanila. Hindi ka pwedeng hawakan ng ibang tao, hindi ka pwedeng kausapin, kasi nga, ikaw ay marumi. Nung panahon nila, marumi ka. Pag ikaw ay kinausap itong babae ko, ikaw ay
paparusahan ng pag-inuusap ng babae ito for 12 years. Ngayon, tingnan natin. Sabi ko kanina, ano pinagkaiba ng empathy sa sympathy? Ang sympathy po, ito po ay naawa ka sa kanya. Ay, nakakaawa ka naman. Naawa ka sa kanya. So, kukomfort mo siya. Ngayon, pag sabing empathy, ito po ay tatanggalin mo yung sarili mo kung anong meron ka, ano man ang pag-iisip mo tungkol sa babae nito, ano man ang perception mo sa kanya, tatanggalin mo yan at ilalagay mo sa sitwasyon ng sarili mo sa kanya. Without bias. No? Hindi mo iisipin na ito, ano to marami na naging boyfriend. No? Gagawin mo na, ba't ako maawa dito? O, di pong ganyan. No? Aalis mo lahat yun, kung ano man alam mo sa kanya, aalis mo. Yan ang empathy na ginawa ng Panginoon. Inalis niya lahat yun. At ang mga sa lipunan ng araw, lahat sila ay discrimination at hindi po ng araw na yun. Ngayon po, sa mga mahilig sa teleserye, no, huwag naman yung magabi-gabihin, ang mga artista magaling umacting. Alam niyo po ba kung bakit? Punong-punong sila ng empathy. Yan. Kapag kayo po ay miyembro ng teatro, papractice yung empathy Imagine, script lang yun, memorize ninyo, no? Dapat maramdaman mo bigla ka lang iiyak. No? Parang ikaw na mismo sa character. Yun po ang gusto parating ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Tingnan natin ang buhay ng babae nito. Kaya nga noon yung Loud Cry, sino yung dito nag-shooting ng Loud Cry? Nag-shooting, hindi pa po ang Loud Cry nag-shooting dito. Yung aking kasama sa bahay, nag-shooting dito. Sabi ko sa kanya, so, dumalo ka, alam ko may talent ka dyan Napapansin ko na to, na may talent siya. Nung dumulo siya dito, may nag-feedback sa akin, iyakin daw, iyak ng iyak. Sabi niya, malakas daw umiyak yung kasama namin sa bahay. Sabi niya, Ate Mitch, makakaya ako, iyak ako ng iyak. Sabi gano'n, madali daw ako umiyak. Mas okay. Sinunod mo yung sabi ng director di ba? Empathy. Taming ginawa mo, ba't ka maiiyak? Di ba? Taming ginawa mo, dahil iyong dinama, nung panahon ng persecution, ay yung talagang pagkakato na pinapersecute ka, at natatawa. Matatawa ka ba, papapatayin ka na. Diba? Papatayin yung mahal mo sa matatawa ka pa ba? Okay lang umiyak ka, walang mali sa ginawa ko. So yun po. Yan po ang ating gusto ko i-share sa inyo sa umaga nito at ating balikan. Yan. Ang panahon ng babae nito. Si Dr. Eric von Willebrand, bago ko matang isa-isahin, si Dr. Willebrand, siya po ang nag-discover ng sakit ng babae ito. No? 1926. Ang tawag po sa sakit ngayon ay, von Willebrand disease, excessive bleeding. Pag kayo po ay may nosebleed na walang dahilan, kahit di mainit, stage 1 po yun. Hindi po ito nakakamatay. So, okay pa bang nosebleed basta minsan lang, kahit walang dahilan. Stage 3 po yan Yung stage 2, pag may sugat ka, na hindi tumigil ang dugo, sa stage 2 ka na. Pag stage 3, may menstruation ka na, 1 month na, 1 year na, hindi pa nawawala, yun yung nangyari sa babae ito, sa nasabi sa Biblia. Ang tawag po ay Willebrand disease. Noong 1926, itong doktor na po ito ay diniagnose niya ang 5 years old na bata na babae. Kasi kanya pong nalaman, ang karamihan sa nagkakaroon ng sakit ng to ay kababaihan at sa mga batang babae. So, diniagnose ito 5 years old na babae, 5, nagdurugo na, kabata-bata. So, kanya na-trace, sa kanilang family members pala, may ganun din nangyari. No? So, nangyari, at 1 out of 100 ng kababaihan ay nagkakaroon nito. So, very naman, hindi man common, no? Pero sana wala sa akin magkaroon ng ganitong sakit. Pagdating ng 12 years old ng batang ito, siya ay namatay. Because of that bleeding. So, it means 7 years siyang nabuhay. From 5 years old, ini-diagnose siya 5, ilan ba? 7, basta gano'n. 7 years, no? So, kakalungkot. Pero babae itong sa Biblia, 12 years niya. 12 years. Kalungkot ng buhay. Yan natin. Yan. Genetic disorder happens among women and children. Ngayong umaga, may 4 na P ang aming pagtuturan ng pansin. Para malaman natin kung bakit
bakit tinanong ni Jesus ang mga tao, sino ang humipo sa akin? Alam niyo po ba, naranasan niyo po bang mag-rally na? Para pala. So yun, na masiksikan talaga na parang gusto mo nang gumunong ganun. Wala pa naranasan ko na po yun, punta kami Mindiola at sa EDSA noong araw. Yung aming pintutulan, ang base militar ng Subic na huwag sana papuntahin sa Pilipinas. Yan po nangyari, no? Sa babaeng ito. Siksikan, pero kanya ginawa ang lahat upang hawakan lamang ang damit ng Panginoon. At siya naniniwala na siya ay gagaling sa kanyang karamdaman. Ito po ay pag-asang nawala. Pangalawa, pagpupunyagi, paglaya at pagpapahayag. Bago po natin hinayin yan, aking papakita sa inyo isang clippings, yung kwento ng babae na to. Simple lang ito, para malaman niyo yung buong kwento. Yan. Yun po yung nangyari sa babae na yung parang scene. Konting scene para makita niyo kung gaano siya talagang nagtyaga, nahabol ng Panginoon. Ngayon, balikan natin, ano kaya nangyari bago sila nagtagpo ng Panginoon? Alamin natin, no? Basahin natin sa Lucas 8:41. Ano kaya ang senaryo? 8:41, at narito, lumapit ang isang lalaking nangangalang Jairo, at siya isang pinuno sa sinagoga. At siya nagpatira pa sa paanan ng Jesus at ipinamamanig sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Bago pa nangyari yun, may nangyari pa pala before noon. Sa paglalakad ni Jesus, tumatakbo si Jairo, isa sa pinuno sa sinagoga, sa simbahan. Sabi niya, Panginoon, Panginoon! Siya nagtira pa, siya ay dumapare, no? Sabi niya, ang aking anak ay nangihingalo. Sabi ni Jairo, pumunta ka sa aming bahay. Siya ay malapit na mamatay, nangihingalo na siya. Sabi sa 8 verse 42, sapagkat siya ay may isang buktong na anak ng babae na may 12 taong gulang, at siya ay naghihingalo, datapwat samantalang siya ay lumalakad, ay sinisiksik siya ng karamihan. At isang babae na may 12 taon na inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat ng pangkabuhay at sinumay walang makapagagaling sa kanya. Ating i-imagine mga kapatid, no? Ako, kunwari may anak ako naghihingalo. Naghihingalo na, parang malapit ang mamatay. Punta ako sa Panginoon. Kung pwede lang mag-ambulance, sumakay mo ng aeroplano sa gagawin ko, mapuntahan lang agad ang aking anak ni Samuel, naghihingalo. Gagawin ko. Yan ang senaryo ni Jairo, no? Talagang very eager siya ng Panginoon, halika na, bilisan mo. Parang ganun no? Halika na, pero ano nangyari? Habang sumisiksik ang maraming tao sa Panginoon, may isang babae ang humawa sa kanyang damit at siya'y tumigil. Diba po nakita niyo sa video, tumigil siya. At tinglong niya, sino ang humipo sa akin? Kung ako si Jairo, parang may inis pa ako, no? Nagmamadali na tayo, Panginoon. Titigil pa ba tayo? Diba? Titigil pa ba tayo para lang tanungin kung sino humipo sa'yo? Diba? May sabi pa sa Desire of Ages, chapter 36, aking binasa buong chapter, si Jairo po ay impatiently, tawasan pa siya talaga parang nagmamadali siya, impatiently waiting for Jesus to go to the house. Talaga nagmamadali siya. Pero ang Panginoon pinili niyang tumigil at harapin at tanungin sa madla kung sino ang humipo sa kanya. Una, ating himay-himayin, anong unang P? Pag-asang nawala. Sa 12 taon na siya ay nagkaroon ng pagdurugo, hindi siya nawala ng pag-asa, mga kapatid. Hindi ko alam, hindi binanggit sa Biblia kung ilang taon niyang nakilala ang Panginoon. Pero ako'y naniniwala, hindi ganun kalaki, hindi ganun kahabang taon niya nakilala ang Panginoon compare sa mga disipulo. Siguro 3 araw, 4 na araw,
siguro nakilala niya ang Panginoon, sinubaybayan niya kung saan siya pumunta. Pero sa maliit ang panahon na yun, ganun din kalaki ang pananampalataya meron siya at siya'y napagaling sa paghipo lamang ng damit ng Panginoon. Yan po. Tayong lahat ay may pangangailangan. Bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? Ang dalawang sinarang ito kay Jairo at sa babae, pareho sila nangangailangan sa Panginoon. Pareho sila nangangailangan sa Panginoon. Ngunit kung papansin ninyo, binigyang atensyon ng Panginoon ng babae ito at tumigil pa siya para tanungin, sino ang humipo sa akin? So lahat tayo mga kapatid, mayaman o mahirap, pinag-aral o wala, lahat tayo tutuguran ng Panginoon. Siya ay magbibigay ng complete attention sa atin, sa ating mga pangailangan. Sabi nga sa Luke 8:44, sundan natin ang kwento, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylay ng kanyang damit at pagdakay na naampat ang kanyang agas. Sabi naampat, tumigil. No? Paghawak pa lang ng babae ito sa dulong laylayan, dulo lang yan, siguro 1 inch lang yun, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasama niya, Guro, iniipit ka at sinusik ka ng karamihan. Datapwat sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may malis na bisa sa akin. Grabe ang pananampalataya ng babae ito. Alam niyo po, nung pinanood ko ang buong video ng babae ito, ako po ay naiyak. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko na maging katulad ng babae ito na puno ng pag-asa. Pananampalataya sa Panginoon. Bagaman siya nakakaranas ng kahirapan, siya ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Dahil po alam niyo po, kaya po ako naiiyak kasi po, kung hindi po may tatanong, nung panahon po na ako sa kolehiyo, ako po ay na-expose sa ating lipunan. Nag-i-active po ako sa Gabriela nung araw. At ganun din po ay, ako po ay nag-tutor sa mga bata, no? Twice a week na libre, volunteer. So akin pong nasaksihan kung paano talaga pinagtato mga kababaihan. So nabasa ko ng kwentong ito na napakapalad ko pala. Napakapalad natin bilang Adventista dahil pinakita ng Panginoon ang pag-ibig niya sa ating lahat. Susunod ay pagpupunyagi. No? Siya ay mahirap, mahina at hindi maaaring hipuin. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Dapat may isang magbabahaging mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo po mga kapatid, ni isa sa kapitbahay ng babae ito, walang lumapit. Kung papanoorin yung video, walang tagal lumapit sa kanya. No? Kahit isa walang lumapit, parang ibahagi, pabalik na ang disipulo mismo. Si Pedro pa, di ba po? Nabasa ninyo. Nagtaka pa, bakit pa huminto ang Panginoon sa harapan ng babae ito? Mismo. Wala. Sa ating mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristyano, na-share niyo ba ito sa inyong mga kapitbahay, sa inyong ina, sa inyong kapatid, kung paano kayo pinagpala ng Panginoon? Sa inyong asawa ko, mahal ko, alam mo, pinagpala ako ng Panginoon. Nasabi niyo po ba ito sa inyong asawa? Nasabi niyo po ba sa inyong kapatid na, kapatid, pinagpala tayo ng Panginoon? Alam niyo po, ang babaeng ito ay napaka-sincere niya sa Panginoon. Nabuhay ang kanyang pag-asa na nakita niyang Panginoon na siya nagpapagaling. Malakas ang kanyang paniniwala, sabi sa Marcos 5:28, maghipo ko lamang siya at ako'y gagaling. Tayo po mga kapatid, gaano kalaki ang ating panampalataya sa Panginoon? Konting problema lang, gusto ko na tayo, di ba? Ating sundan ang last na verses. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingit,
kapag daka. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaag ka ng mapayapa. Alam ko, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Hindi katulad kay Jairo. Sinabi ng Panginoon kay Jairo, bakit ka nag-aalinlangan? Bakit ka nag-aalinlangan, Jairo? Ang iyong anak ay natutulog lamang. Inasagot ng Panginoon kay Jairo, yung talagang gusto niya nakilayan ng Panginoon para pumunta sa bahay nila, para pagaling niya ng anak. Dahil yung anak niya ay namatay na, di ba? Pagdating sa buong kwento, namatay na. Pero ang bahay ito, puno ng pananampalataya. Pangatlo, paglaya. Dumating ang ginutong pagkakataon. Sa pananampalataya ng babaeng ito, napalaya siya ng kanyang mabigat na problema. Alam niyo mo mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Kung kayo po ay nagdadalawang isip na pag-ipuran ng Panginoon, it is not too late. Sabi nga po ng aking ama, nung bata po ako, kasi malayo po ang aking eskwelahan sa Pasig Academy. Nakatira po kami sa Taguig. So commute po kami araw-araw, commute yan. Hinapit po kami, kahit baka, sige, lakad lang, no? Sabi ng aking ama, it's better to be late than never. Totoo po yan. Sabi nga, pag ikaw ay na-late, siguro mamimiss mo yung 50% of the lesson. Pero pag ikaw ay absent, ano mamimiss mo? 100% hindi mo naintindihan. Pag late ka, may pagkakataon ko pa magtanong eh. Sa class mo, yung class, ano bang sabi ng teacher natin? Wait, tanongin mo yung teacher mo. Teacher, pasensya na late ako. Ano po bang lesson para pag-aralan mo sa bahay? Pero pag absent ka, wala ka ng opportunity alamin ko anong lesson. Sabi niya, yun natatak sa isip ko eh. Kaya lagi ako late eh. Hindi naman. Hindi ako lagi late. No? May lagi. Kaya nung high school, nung college, sige lang, pasok lang. Pasok lang, no? Yun ang sabi na aking ama. Ang ating relasyon sa Diyos ay hindi pa huli ang lahat. Pag kayo ay minsan tinatamad natin ng eway, minsan tinatamad kayong gumising na maaga, dahil ako, Sabado nga lang pahinga ako, Linggo may pasok pa ako. Kung kayo naman ay tinatamad ng mag-practice ng choir, o kaya kung anuman, ang mga dahilan natin, mga kapatid, hindi ko po huli ang lahat. Itong babae ito, for 12 years, hindi siya nawala ng pag-asa. At nang kumuha siya ng pagkakataon na makita ang Panginoon ng harapan, pinagsiksikan niya ang kanyang sarili at bumili niya mga katabi niya. At alam niya ay bawal yun eh, na madikit ka sa kanya. Talagang unclean eh. Pero hindi niya pinansin upang mahawakan lang niya ang Panginoon. At siya ay bumalik. Pagpapahayag. Sabi ng Panginoon, who touched me? Diba? Kung iisipin, bakit pa kailangan tanongin ng Panginoon kung sino humupo sa akin, diba? Who touched me? Pwede naman din niya tanongin yun. Diba? Pwede naman gumaling lang yung babae, sige gumaling ka na lang. Diba? Sabi nga dito, ba't kailangan pa? Sabi, pwede din tanongin ng Panginoon, ano kaya ang humipo sa Panginoon? Una, kahirapan. Alam po ng ating mga kapatid, na ang babae nito ay mahirap. Walang-wala talaga siya. Kaya tayo, bilang namumuhay sa mundong ito, tayo ay nakakaranas ng kahirapan. Ito ay nadarama ng Panginoon, mga kapatid. Kung kayo ay nahihirapan ngayon, may pagdurusa, gaano man kalaki o kaliit, ito po ay nararamdaman ng Panginoon. Kahinaan o sakit, kung kayo ay may sakit, oo, alam ng Diyos ang iyong pinagdadaan ng sakit sa umagang ito. Alalayan ka niya. Pangatlo, kalungkutan. Kung kayo nalulungkot, namatayan din ng peace, dadamayan tayo ng Panginoon. Kung paano umiyak siya ang Panginoon kung si Lazarus ay namatay, kasama natin siya. Ganon kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasalanan, oo, ang dami natin kasalanan, hindi mabilang. Secret sins, mga kasalanan hayag at hindi hayag. Alam ng Diyos ang pagtutunggalin natin sa kaaway. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ating isipin, anuman ang dahilan, gano'n lamang kalaki ang pananampalataya ng babae nito. Ang babae nito ay walang katungkulan sa iglesia, wala siya kung anuman, wala siya kabag-anak, walang gusto lumapit sa kanya, namuhay siya for 12 years, ngunit siya ng tiwala at nananampalataya sa Panginoon. Paano kaya, kung iisipin ko,
lagi ka nakikita sa simbahan, ikaw ay active sa AY, sa ACS, ikaw ay nagtuturo sa children, ikaw ay umaawit sa harapan dito, nagpapakanta ka, nagpapiano ka, nagdadalaw ka sa may sakit, sa mga bilangguan. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo sa umaga ito, ito'y walang kabuluhan. Wala itong kabuluhan mga kapatid. Kahit ako sa harapang ito, walang kabuluhan ang pinagsasabi ko dito. Bakit kaya? Sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 13, "It is nothing, you're like a brassing cymbals into my ear." Bakit kaya? Kung isipin natin, Sister Mitch, mukhang mali ata sinasabi mo no? Sa buong buhay natin, nag-ikot tayo sa Panginoon. Hindi na tayo natutulog. No? Umaga, alas 5 pa lang, gising na tayo, maaga tayo sa simbahan, present tayo, may sabat, lahat na ng mga dapat yun ginawa niyo na. Pagdating ng araw, sabihin ng Panginoon, isusuka kita, hindi kita nakikilala. Sakit, no? Masakit yung mga kapatid. I will spit you. I don't know you, sabihin ng Panginoon. Bakit kaya? Anong kulang? Ha? Sasagot ang Panginoon sa atin, Sister Mitch, dahil wala kang pag-ibig. Wala kang pag-ibig. Isang katiting sa iyong dugo, wala kang pag-ibig. Wala akong nagdamang pag-ibig sa'yo. There's no love. There's no love. Kahit anong gawin ko sa harapan dito, kahit anong gawin ninyo sa inyong bahay, manalangin kayo ng 12 hours, kulang pag-ibig, walang kabuluhan. Yun! Yun ang naging driving force ng babaeng ito. No? Yun ang nag-driving force sa babaeng ito upang lumaki ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Dahil nakita niya na una siyang inibig ng Panginoon bago pa niya inibig ng Panginoon. God loved her first. Nakita niya. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya, kaya siya umibig din sa Panginoon. At ganun nagbunga ang kanyang pananampalataya na konting hipo lang niya sa Panginoon, siya ay gumaling. Ganun kalaki. Kamusta tayo mga kapatid? Gaano kalaki ang pag-ibig niya sa Panginoon? Gaano kalaki? Nawa ang biyaya ng Panginoon ay ating madama. Ang pag-ibig ng Diyos. At nawa maging patotoo sa ating lahat upang tayo magbigay kaluguran sa Panginoon. Alam niyo po, ang temang ito, pag tayo nag-share ng something about sa ibang tao, nagbibigay kaluguran tayo sa Panginoon. Alam niyo po na ako po ay pumunta sa kolehiyo. Akala ko, mababago ko yung mga kaibigan ko. Kasi aking goal noon ay may share ko yung faith ko sa ibang tao. Yung pala baliktad. Nung ako'y pumasok sa kolehiyo, hindi po ito Adventist na church, Adventist na school, ako po lang binago ng Panginoon. Baliktad pala. Dahil sa kanya, pinakita niya sa akin ang kalagayan ng lipunan. Pinakita niya sa akin ang mga branded na damit, ay walang kapuluhan. Magdilig ka ng ano dyan, ng guess, whatever. Dahil po kung din niyo pa yung tatanong, nung kabataan ko, mayroon pa ako sa branded ng araw ng branded. No? Nung mula elementary ng high school, Adventista po ang school ko. Puro positive, wala ako nakita negative. School, bahay, school, mall, Glorieta, Harrison Plaza, lahat na lang, no? Pero lang, masaya lang. Di ko alam, wala akong pakalim sa mga nakita ko sa paligid. Nung pumunta ko sa kuliyo, nabuksan aking mata at nakita ko, dito pala sa kuliyo, wala pala kitang damit mo, walang pakilang mga tao dito kami. Para ang babae ito. Bakit kailangan natin isipin ng isipin ng ibang tao? Isipin natin, sige na, kailangan ko matin ng sabat, kailangan kong hindi umatag kasi exam ko Pag daw ko mo ng exam, no, baksak ako. Kailangan ko pumasok na yung Sabado kasi kung daw pumasok, tatagal ako sa trabaho. Hindi, kailangan ko matin ng Friday night kasi ako nakatoka reunion to, minsan na naman ito, maintindihan ko ng Panginoon. Opo, maintindihan ko ng Panginoon. Maintindihan niya to. Maintindihan mo rin pag-ibig ng araw. Kung bakit yun ang pinili mong landas. Alam mo po, we have our own choice. Choice po natin ito. Ito po ay relasyon natin sa Panginoon. Siya po nakakalam ng ating puso at damdamin. Nawa ang mga bagay na ito ay hindi pinulinghan lang sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Ako po ay mapalad, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigay niya ako ng kalakasan, matagumpayan, ang Sabado, dahil po
Sabi ko, i-drop na lang ninyo mga kapatid kaysa magmudin kayo ng Sabbath. Ginawa ko po yun. Kaya ako nag-extend ako ng 5 years sa UP eh. Kasi kakadrop ko ng Sabbath po. Nag-extend ako. Yan. Drop ko. Pero hindi po ako nagsisisi dahil alam ko po ang Panginoon may plano para sa akin lahat. No? Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Matagal pa ang babae umiiyak sa galak sa ginawa ni Jesus. Ang pagpapanatiling sariwa sa ating isipan ng bawat galaw ni Jesus ay para sa ating kapakinabangan. Sa huling sandali po, may papakita po akong last video bago po akong umuo. Ito po ay summary ng aking sinabi sa umaga. Ito nawa, ito ay magbigay paalala
It is clear from the four Gospels that wherever Jesus went, people were amazed. Whether they are poor or not, richer or poor, old or sick, friends or enemies, people were amazed at Jesus. Nawa ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay ating madama sa umagang ito at ay patuloy na